I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. Watch me do my thing, closing my eye, make it gray and stop. I'm going big, if you can't come out, smell on me. Watch me do my thing, closing my eye, make it gray and stop. I'm going big, if you can't come out, smell on me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. Watch me do my thing, closing my eye, make it gray and stop. I'm going big, if you can't come out, smell on me. Yun, what's up guys? Okay, nagbabalik na naman sa isang panibagong content. So for today's video guys ay gagawa tayo ng DIY sa ating motorsiklo na Sniper 155. So ayun, mag hydro dip tayo sa ating motor. So yun, first time ko lang tong gagawin at siguro trial and error muna yung gagawin natin, pero sana is maging perfecto yung ating gagawing DIY dahil first time natin to. So yun guys, kung bago ka pa lang sa akin channel ay inaanyayahan kita mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para maging updated ka kung may video pa ako na i-upload. Sabihin ko sa inyo kung ano yung mga dapat na materials na ating gagamitin. So yun, umorder ako sa Shopee. So ito yung na-order ko. So, ito guys, gagamit tayo ng samurai paint. Ayan, samurai paint. So, ang unang natin gagamitin ay yung surfacer. Ang kanyang code ay UCH210. Tapos ang ating base coat ay black. Yan po yung code niya. Black po yan, 29109A. Then yung ating K1K na clear coat, at syempre yung ating activator dahil ang gagawin natin ay hydro dipping. So ito yung mag-activate dito sa ating carbon. Ang design nito guys ay honeycomb. So yun, best seller to sa Shopee. So ito yung binili natin. So dalawang order to, bali 2 pieces siya. At maganda yung pagkakabalot niya. Dahil naka-roll siya sa PVC pipe. So yan, nag-effort talaga yung seller para hindi masira yung item. So yun, umpisa na natin at magpa-plus na tayo sa ating motor. A few moments later. So ayun guys, una natin yung batok niya, saka yung kasi may headlight. Kung successful to guys ay siguro susunod natin yung mga iba pang parts na inner bearings niya. So mag-umpisa muna tayo dito at ito ay error and trial lang. So yun, sana ay magtagumpay tayo at di tayo magkamali dahil na first time lang natin to. So yun, ang gagawin natin dito ay lilihain muna natin ng magaspang. So meron na pong liha dyan na 400, tapos meron tayong 1,000. Siguro pag may nakita tayong hindi pantay o hindi siya pino,
Yun na lang siguro yung pang ano natin, pang final natin yung 1,000 grit na liha. So yun, umpisa na natin magliha. So update ko na lang kayo mamaya. So ayan guys, na liha na natin. So hindi ko na naipakita kung paano ko siya niliha. Pero ang ginawa natin dyan is wet sanding. Binasa muna natin bago natin niliha. Para lang dumikit yung ating primer. So ito rin. So ang susunod na process natin ay bubugahan na natin siya ng primer na primer gray. Ito. So bago natin siya gamitin ay i-shake muna natin siya. So ang tamang pag-shake nito guys ay pag ganon, hindi siya pag ganon. Kasi may tendency na na sumabog yung bote ng pintura kasi mayroong bulitas yan sa loob. Pag malakas yung pag ganon mo is baka mabutas tong niya. So yun naman ang recommended na na pag-shake kapag ganyan siya. Meron na rin akong video guys na na sa YouTube ko kung paano siya gamitin tong samurai paint. So meron akong doon ginawang video step by step kung paano siya gamitin. So patuyuin na lang muna natin ng mga ilang minuto tapos bugaan natin ulit for second coating. So yun, balikan na lang natin mamaya. A few moments later. So ayun guys, natuyo na siya. So mga 20 minutes ko lang siya pinatuyo. At madali naman siyang natuyo. At kasi mainit dito sa lugar namin. So yun, bubugaan na natin siya ng base coat niya na kulay black. So na-shake ko na ito kanina, kaya konting shake na lang siya. Yun, tapos na natin at antayin na lang natin siyang matuyo, mga 30 minutes siguro. A few moments later. So yun guys, natapos na at natuyo na rin siya. So susukatan na lang natin siya ng hydro dip film. Reject na ito guys, nabasa siya. Kasi yung yun, isa yun. Hindi ko napansin kanina. Sayang. So, ang pagdidip nito guys, testingin muna natin kung saan yung part na didikit is yun yung nasa nakapaharap sa may sa may tubig. So, yan, basahin muna natin yung dalawang daliri natin. At kung saan yung dumikit na part, yun yung ilulubog natin sa tubig. So, yan. Ito yung part na dumikit siya.
So, pag ganyan siya. So dapat wala siyang bubbles guys bago natin siya edit. So antayin muna natin siya na mawala yung lukot niya. So kung may mga bula-bula na ganyan is hipan nyo lang. A few moments later. So ayan guys, bugaan na natin siya. Although may mga bula-bula pa. So ang tendency kasi na na magtagal to sa tubig is madideform na yung niya, yung design niya. So kailangan bugahan na natin siya. Tapos after pagbuga is antay tayo ng 60 seconds. 60 seconds para para edit na natin siya. So yun guys yung naging resulta niya. Halatang first timer pa talaga. So kailangan pala huwag mo nang antayin mag 60 seconds kasi kanina nung napansin ko is nagbubutas-butas na siya. Parang nadideform na yung design. Kaya ginawa ko, delete ko sa kaagad. So yun, may mga siya. May mga spot siya ng mga parang butas. So palpak yung unang subok natin. Pero okay na rin to. Hindi na gusto mapapansin yan. So tanggalin na lang natin yung mga natirang residue. So hugasan na lang natin siya para mawala yung dulas. Para dumikit yung So yun, may parts na hindi dinikitan siya. So palpak yung gawa natin. So okay lang yan guys. Pero kaya lang talaga.
palpak pa rin. Pero pwede na. Pwede na rin yan. Hindi na siguro makakata ito. Ewan ko kung bakit. Parang hindi yata maganda yung carbon na nabili natin. So yun guys, reviewin natin yung gawa natin. So may part siya na deform. So, katulad niyan. Tapos dito sa side. So konting practice pa siguro sa pagdidip. Tapos dito hindi siya pulido. Pero okay na rin. Kasi tayo lang naman ang gagamit, hindi naman natin to panggawa. So di naman tayo gumagawa para sa iba. So DIY lang to. At sinubukan lang naman natin kung paano nga ba ang mag-hydro dip. So may kahirapan din pala siya. So siguro ang tricky dito yung mga part na na may makanto. So katulad nito, hindi siya totally flat. So meron pa siyang paganyan, pa-curve. So ganoon din sa kabila. So may part siya na hindi nadikitan, ewan ko kung bakit. So yan. Siguro hindi siya nag-activate. Tapos dito, sa part na to. Dito rin sa part na to. So dito deform siya, hindi siya pulido. Unlike doon sa ilalim na kung saan natin siya nilubog na una. So dito lang sa part na mas pulido. So siguro sa pagdidip yung may problema. Tapos dito, panibagong dip dito. So bali dalawang dipping. So yun, mabuganan natin siya ng clear coat. At ikabit na natin sa motor at tanghalin na rin. So okay na rin yan kahit paano nasubukan naman natin. Dahil sarili lang naman nating motor yung paggagamitan natin, walang problema kasi hindi naman tayo masela. Siguro hindi na rin siguro mapapansin yan pagka naikabit na yan at nalagyan na ng clear coat. So yun, buganan natin siya. Tuyo na rin naman siya. So ayan, muna natin siya matuyo at dudoblein pa natin siya. I-second coating pa natin siya para matibay yung pintura niya. Okay, patuyuin na lang natin siya. Siguro mamaya na natin siya hapon ilalagay para sigurado at para matibay. So yun, hayaan na lang muna natin siya dyan na matuyo hanggang mamaya. So guys, sinabay na rin natin yung engine cover niya. Siguro yung mga iba is sa susunod na lang na vlog. Pero ito isasabay ko na lang to sa vlog ko na to. Yung engine cover. So yan. So bali nabugahan ko na siya ng primer at isi-second coat ko na lang siya para mas matibay. A few moments later.
Medyo sablay siya guys. So, ayun guys, natuyo na siya. At ikakabit na natin. So, lagyan natin siya ng sticker. So, yung sticker na lang natin yung ilalagay ko. Para maganda siyang tignan. Four to 6 more days later. Uy, sana hindi pagpak. So yan guys, meron siyang nilagay ko siya ng ano na tawag niya tape para yung mga part na ayaw kong malagyan is hindi siya malagyan. So ito yung mga part lang na nilagyan ko. So, okay naman yung pagkakalublob natin. Pero sa ibang part is, hindi siya masyadong pulido. So, yan. Hugasan muna natin siya para makita natin yung resulta. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. Watch me do my thing, closing my eye, make it gray and stop. I'm going big, if you can't come out, smell on me. Watch me do my thing, closing my eye, make it gray and stop. I'm going big, if you can't come out, smell on me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. Watch me do my thing, closing my eye, make it gray and stop. I'm going big, if you can't come out, smell on me. Watch me do my thing, closing my eye, make it gray and stop. I'm going big, if you can't come out, smell on me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. Closer into me. Closer.
I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly